Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay paano ba natin makikilala ang bunga ng isang puno? Paano nga ba natin makikilala yung bunga ng isang puno? Sabi niya po, mga ginigiliw. Ito po ay matatagpuan po sa Lucas 6:43. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puno ay siyang sinasabi ng labi. Sabi niya po, mga ginigiliw. So, alam niyo mga ginigiliw, makikilala po natin ang isang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, 'di ba? Hindi maaring magbunga ng masamang puno ng mabuting bunga, at hindi rin maaari na magbunga ng mabuting puno ng masamang puno. Kaya kung ano ang nag-uumapaw sa loob ng kanyang puso, yun ang lumalabas. Kaya katulad ng mga nangyayari po ngayon, mga ginigiliw, ano ba ang mga nangyayari na karahasan na ito? Pagpatay, pangangalunya, paggawa ng kasamahan. Ang lahat ng ito, nanggaling lahat yan sa puso. Ang nangyaring mga kasamaan, pagpatay ng mga tao ng mga krimen, ang lahat yan, nanggaling lahat yan sa puso, mga ginigiliw. Kaya wag mong sabing aksidente lang akong nangalunya, aksidente akong pumatay ng tao. Hindi po. Hindi po aksidente, mga ginigiliw, no, yung pinatay mo ang isang tao, mga ginigiliw, kundi ang lahat ng ito ay nanggaling sa puso, mga ginigiliw, no? Kaya inihalin tulad ng Panginoon ang isang halaman, puno na nasa Israel. Ito yung igos o fig tree. Hindi ka nakakakuha ng bunga ng halaman na ito, ng igos na ito sa matinik na halaman. Sabi niya, ang igos po kasi, no, ang katangian ng isang igos na halaman, wala po siyang tinik. Malambot yung kanyang puno, maganda ang kanyang puno, malinis, no? Kaya hindi po ito klase ng puno na mahirap akyatin. Madali lang itong akyatin dahil wala po itong mga tinik, mga ginigiliw. At isa pa, mga ginigiliw, ang puno ng igos, sumisimbolo ito ng isang Kristiyano, no? Ng mga Hudyo ng Israel, mga ginigiliw. Dito kinukumpara ng ating Panginoong Jesucristo ang mga taong may mabubuting kalooban, mga ginigiliw, no? Kaya katulad din ba tayo, inihahalin tulad din ba tayo ng ating Panginoon sa puno ng igos, o tayo yung halaman na maraming tinik, no? Yung maraming tinik na ang mga tao ayaw nga nila itong kunin, no? Ayaw nilang akyatin dahil sa kanyang tinik, no? Tinik? Opo. Kaya alam niyo, mga ginigiliw, no?
dapat gawin po natin kung ano ang pinapagawa ng Panginoon, no? Yung bukal yung puso natin, mga ginigiliw. Kaya ang isang tao, kung ano yung nasa loob ng kanyang puso, yun ang lumalabas. Nakikita mo yung galit ng isang puso sa kanyang mga gawa. Kaya ang nangyayari pag nagagalit ang isang tao, kung ano yung lumalabas ng kanyang puso, gusto niyang pumatay, kaya't sila pumapatay dahil yun ang laman ng kanilang puso, mga kinikiliw. Diba? Opo. Ganun po ang gustong ipahayag, sabihin sa atin ngayon ng ating Panginoon, mga ginigiliw, no? Na ang isang tao, kung ano ang kanyang loob, yun ang lumalabas. Kaya gawin po natin yung kabutihan, yung nanggagaling sa puso natin bilang isang Kristiyano. Dapat magbunga yung kabutihan na yon, lalabas yung kabutihan na yon. Ano ba yung kabutihan na ginagawa natin, mga ginigiliw? Yung kabutihan na ito, yun yung bunga ng pananampalataya natin at paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hindi po maaaring manggaling yung kabutihan natin sa pansarili lang nating kakayanan, mga ginigiliw, kundi magiging mabuti lamang ang ginagawa natin kung ito ay bunga ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't po gumagawa po tayo ng mabuti dahil ito po ang resulta at bunga ng ating pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po, pagpalain po kayo ng Panginoon.